Sukatin ko po yung lote kung ilang square meter po itong space na hindi nagamit. Halos tayo doon, firewall na tayo doon. January po tayo ngayon. Ngayon po yung Bulacan sa Pasig Project sa mga 2023. Tapay na sila dito maghahalo ng semento. 5.7 natin sa 2. Pero yun yung 100 set ang ganyang airport. Good morning. 2023, January po tayo ngayon. Ngayon po yung first vlog natin sa year 2023. Ayan, balik trabaho po tayo. Hatid ko muna po natin ngayong araw yung tropa natin dito sa Bulacan, sa Pasig Project, sa bahay ni Doc. Tapos sa bahay ni Kuya Reyes, sa San Jose del Monte. So ngayon din po yung ayun first rain dito sa amin. Unang ulan ng 2023. Yan. So let's go, balik trabaho po tayo. Hatid natin yung mga tropa muna sa Bulacan. Nakalimutan daw mag-kiss ni Lalaboy. Ayun na, umuulan po. Okay ka kaya? Wow. Hey yo! Morning everyone! Wala yung pare? Aksidente sa NLEX kotse. Base po sa NLEX, ayan, napaka-traffic dahil ngayon yung mga uwian ng bakasyon sa norte, galing norte Luwi Kuyawan. Shout out. Pare, niluluto mo, luto na ba yan? Malapit na. Ang niluluto ko. Yan nandito na po tayo sa Pandi Project. Medyo masama pa yung panahon. Yan alas na kompleto na po yung bubong. Puro na lang po dito flashing. Flashing, tapos mayroon pa akong dalang nakulang na flashing. So, okay. Kape. Pahingin kang tubig, Maki. Bago. Ayan, shoutout po kay Doc. Ayan, si Doc Will tsaka si Ate LB. Ayan, nag-usap na po kami about dito sa sa bahay. Ayan po siya. Ay, bubong na. So hindi mo na nakagawa sa taas si Iron. Naglalagay na lang po ng mga flashing. Medyo masama yung panahon. Ayan, nung gawin na rin yung pag-ceiling muna. Ceiling. Bago tayo mag-tiles. Kasing tayo na dito. Murang PSM board or Hardiflex. Ating gagamitin po dito. Mas po kasi yung Hardiflex or PSM board. Kahit na mabasa, hindi po siya masisira. Kaya lagi po yung ginagamit namin. Hindi po kami gumagamit ng gypsum. Yan. Pero kung tutusin, mas madali pong ilagay yung gypsum board. Mas madali pang pinturahan. Hindi na ginagrind pa yung mga rivet na konti. Yung gypsums, isa black screw lang. Mas gusto ko siyempre tatagal. Yan Tapos dito nagiba na rin yung yung dating wall dito, yung pintuan. Tapos sa relocation, dito na po yung magiging pintuan niya. Ito. Tapos yung CR.
Medyo lumuwang po itong isang kwarto na to. Tapos yun na yung magiging wall. Oy, Nel! Ayan. Ito yung dating siya nitong ano na to, kwarto na to. Lumuwang siya. Tapos dalawang bintana. Partition. Tapos butas po ng pintuan doon. Bali yung yun nga, tulad na sabi ko dati, yung nakasubaybay po rito, magiging Jack and Jill yung kanyang pintuan. Ayan. Tanggalin mo na siya. Ika ano, storban, tanggalin mo na rin yan, no? Ito, titibagin natin to, itong bathtub. Mayroon bang ano to? Ayun, pwede yung gawin yan, no? Bangka. Yung magiging lababo po dito, ano siya, double. Dalawang sink, dalawang lavatory, vanity. Tapos meron siya siguro dito naglalagay ng vanity mirror. Yung sa kwarto, sliding door, window. Tapos yung balcony with the stainless railing, tempered glass. Lumaki yung bahay ni Doc. Ang laki-laki na. Tapos ito yung magiging high ceiling po. Ayan. Tapos ito stainless railing with the tempered glass. Ayan, siguro sukarin ko na rin po yung gagamitin nating ISM board para ma-order na rin para anytime pwede na po tayo mag-close dito. Total may hubong na tayo. Pwede na yung mag-close dahil nakaabang na rin po yung mga ating mga electrical location ng mga ilaw. Ayan. Tapos sa labas ang balak po namin ni Doc is PVC panel ang lalagay po natin. PVC panel sinusukat niya po master yung yung tiles dito sa mga CR sa wall. Ito para dito po yan, para sa flooring. Ito, CR po ito, buo. So, isukat natin sa square meter, kung ilang square meter yan. Tapos, yun lang po yung dadalhin nila sa bilihan. Para kung ano man mapili nilang size, kung 60 by 60, or 40 by 40, sila na po yung bahala mag-compute yung pong sa binibilhan nilang tiles, yung mga ano doon, mga in charge sa store. Tapos yung palang ano doon, yung yung dating terrace dito, yung kanyang pinaka beam tsaka poste, ayun, tatanggal na po yung beam dito. Bale yung beam niya is double beam. Ayan, matibay po siya, oh. Matagal gibain ito. Mapansin nyo, double beam. Parang ito rin nilagay natin, double beam siya. Ayan, may beam siya sa ilalim, tapos may beam pa sa ibabaw. Double beam. Doon na po kasi yung dati, doon na lang nakaano yung kanyang bubong, kaya di na nila nilagyan ng CHB. Double beam na. Tayo dito, meron tayong beam dito sa ilalim, tapos beam dun sa patungan ng ating bubong. Ayun, mapapansin nyo yan. Double beam. Tapos yung pintuan, ganun din. 1.2 by 2.4 or 4 by 8 ang main door po natin. Yung balak po namin dito, tulad ng nilagay po natin sa Pangasinan, na pivot hinges ang ilalagay po natin dito. Ayan, yung palang pivot hinges na yan, nasa ano na po yun, nasa 12,000, 12K yung aking binili na install po namin sa bahay nila Ate Ruby. And I'm going yung ceiling demolition. Tapos na natin bibili na rin po ako ng ng paint materials tulad ng skim coat para mapag-skim coat na rin po rito. Maglalagay na rin po tayo ng pintor dito. Baka this week magdadagdag na rin ako ng pintor. Tulad dyan, pwede na pong i-skim coat yung mga wall na tulad dito. Hindi na lalagyan ng cladding ng Decostone, pwede nang i-skim coat. Ayan. Para medyo pumuti na tong bahay ni Doc. Finish na tayo. Yung mga pintuan, hindi po standard, 2.4 ang height po niyan. Saka yun,
Pero pagka ganyan po yung pinalagay nyo, 2.4, medyo tataas po yung price ng door na ipapagawa nyo. Standard lang po sa 210. Parang yan 2.4 po yan sa plywood. Ganyan po kalaki yung yung pintuan dun sa main door. Ito, isang buong plywood. Ito yung ganito kalaking door. Napakabigat po yun to pagka solid door. Kaya kailangan yung ating gagamitin hinges matibay. Kaya pivot hinges ang aming gagawin na nilalagay. Yun yung bathtub. Yan, yung pong pag-install nito. Tulad dito nga ginawa nila is meron pong buhangin sa loob. Yan, tama po yung pag-install nito. Kasi ito rin po kami nag-install buhangin sa gilid nito para matibay. Wala po kasing buhangin to. Medyo siya pagka kinatok mo is hindi siya ganun katibay. Sinisiksikan po ng buhangin yan tulad ng pag ginawa nila. Bathtub. Ano bathtub sa inyo? Labos. Labos. Si Toben, kapatid ni Adobe. Tanggalin natin to. Tatanggalin yan. Ayun, natanggal na po namin yung yung kanyang bathtub. Magiging layout po kasi dito yung kanyang magiging shower area. Tapos dito yung water closet. Kaka shower enclosure po siya dito. Halos nasa 1 meter yung kanilang pagitan. Halos 2 meters po kasi yan. So ayos lang naman yung shower area. Yung water closet. Ayos lang yung space niya. Tapan mo yung floor drain, no? Baka mabarahan. Tapos ito maganda lang paano to, Ben. To Ben. Pang ibabaw mo dun sa sa maputik. Yan, ilagay mo dun sa malalim na yung tampak na yan. Sige ba yung mura rin niya? Ayan na siya. Ito, dalawang dito. Vanity basin na under mount yata or nasa ibabaw. Yan, yung ating mga switches na marami po yan. Halos dito. Halos 3 gang. Tayong ilaw sa labas. Dito po yung mga switch nyo dito sa gawin rito. Yung mga canopy meron din po mga ilaw. Ayan, kain na po tayo. Maya tatakbo naman po ako sa San Jose. Bale yung mga nagtatrabaho sa San Jose, diretso na po ni kanina ni Bayaw. Kasi medyo nagtagal pa ako dito. Kinausap ko pa si na Doc tsaka si na Ate LB. Boss, kain! Talagang... Sabi mo, kumatang kain na. Walang ka na. Ayan, iwan na po natin sila. Tapos na po kaming mananghalian. Tatakbo naman po tayo sa San Jose. Update po tayo doon. Nung nakaraan, hindi po ako nakapunta rin doon. Dito, ayan,
Okay na yung kanyang bubong. Ayun, na-order na rin yung ano. Ito na lang po kami umorder ng PVC ng ano, ng PSM board. Ayan, nandito na po tayo sa San Jose del Monte. Update po tayo dito sa project dito. Ayan o. Ayan na mga boss, nandito na po tayo sa San Jose del Monte. Ayan, shoutout kay Kuya Ray. Ayan na po yung kanyang bahay na nire-renovate natin. Ayan, tapos yung na rin pinaka design yung shade dito sa may balcony, second floor. Ayan po yung design nya. Tapos yung dito lang yung may bubong, tapos yun parang trellis ang design. Dito meron siyang bubong, tapos yun yung bubong. Kaya lang yun nga, wala pa po yung ating welder dito. Magbubong natin si Paano Ruel. By Monday daw po siya makakapasok. Siguro by Monday na lang natin ano yung ano dito, yung bubong natin. Bubong, nakapagbubong. Yan, tapos yung mga soaring jack hindi na po magagamit dito, pwede na natin i-pull out. Ayan, soaring jack. Namalinis na rin dito sa ilalim ng ano, dito sa may carport. Prepare para sa concreting nito. Kaya pa natin yung tubo na tatakbo po dito sa ano. Meron pong ano dito, meron pong kanal dito sa may sidewalk para ma-connect natin yung tubo. Malinis na. Medyo madilim. Ayan. Ayan, ito pong wall na to, yung magigiba po ito, bali matitira na lang po dito sa loob na to yung kanyang column, pinaka-column doon. Ito mamumuo po yung kitchen na doon. Pero huli na lang natin yan. Ayan, ito. Tapos dito na yung magiging lababo, yung ginagawa ni Bonnie. Ayan, dito yung magiging lababo. Tapos ito inislaban na natin. Dati ano po ito, sa plano namin dito is bubong lang to, pero naging slab na. Nag-extend na rin kwarto sa taas. Dito magiging location ng mga AC, split type na AC. Dito yung magiging ano niya sa taas, yung condenser. Ang dami nating binawasan na ano pa dito, napatambak tulad nun, yun pa meron pa po dun. Yung naksako na yan, Kuya Jeng, panambak kita. Pantambak yun. Sayang, medyo malayo-layo kasi kumalapit lang po ito. Lalo na yung kay Doc, isa nangangailangan din ng pantambak. Medyo malayo din, halos isang oras din po yung biyahe. Yung sasakay na rin sakyan. Yung sakyan naman yung kawawa. Hindi po siya pwedeng kargahan ng mabigat. Ayan, pantambak. Pahakot ko na lang. Pagka na-flooring na po ito, medyo maluwang na po yung ginagalawan ng mga tropa dito. Pwede na sila dito maghalo ng semento. So ayan, palinis na. Tayo sa taas. Yun o. Ay, ceiling, medyo babaguhin po natin yung ceiling kisame. Dito yun. Dito okay na to. Tapos ito yung magiging pinaka-master. Yan, salamin po yun. Buong salamin. Sliding. Ayun na yung bubong niya. Dito walk-in closet. Tapos yung TNB, toilet and bath doon sa dulo. Tinanggal na rin po namin yung canopy dito sa loob. Canopy. Ayan, malaki din po yung niluwang nitong bahay ni Kuya Ray. Tulad dito sa harapan,
yung space is nagamit. Ayan. Tapos yung sa likod, hindi rin nasayang yung space po ron. Ayan, so ayan. Halos lumaki itong bahay. Halos nasakop po lahat yung lote. Mamaya sukatin ko po yung lote kung ilang square meter po itong lote na to. Ayan, sukatin po natin para maano nyo kung ilang square meter itong ginagawa natin dito sa San Jose project. Bali ito lang sa harapan, yan. Hindi lang sa yung space na hindi nagamit sa kanyang floor plan. The rest is nagamit lahat. Sa likod, halos tayo doon, firewall na tayo doon. Sukatin ko po yung ano niya, kung ilang square meter. Sukatin natin hanggang dito sa property line. Bali yung dito, yung po hanggang doon, ano po siya, 11 meters. Tapos dito, pala yung 440. 440 tsaka 330, ilan yun? 870. 8.7. Ayan, bali yung sukat po nito, as is lang yung hangganan, tulad dito. Yung hangganan sa ito lang existing na dito, yung dating property line itong kabila, yung sinundan namin. Tapos yung doon sa likod, yun pong setback na binigay ng subdivision dito. Yun pong sukat nito lote. 11 meters yung doon, halos 11 meters may 11 meters may git. Tapos times natin sa 8.7, and halos nasa 95.7 square 95.7 square meter. So ito lang yung hindi na gamit itong sa harapan na to. Sa harapan na to, bali may mini garden. Tapos dito yung kanyang service gate. Tapos yung kanyang entrance doon, 95 square. And tapos ito pala, sukat nito halos sa 3 meters by 3 meters, so 9 square meter ang hindi lang nagamit dito. 9 square, so minus natin 95.7 minus 9, 86.7 square. Tapos times natin sa 2. Yan po yung total floor ng bahay, 173.4. Bale, up and down po ito, 2 story. Medyo malaki-laki din. Nakikita lang siya maliit dahil po sa wala siyang space sa garan siya, pero malaki din siya. Pero yun yung 173 yung kanyang floor area. Sama na po yung ano nun, itong carport. Itong carport siguro nasa ano to, 5 by siguro 6, 30, sabi na 30 square meter itong kanyang carport. And mga boss, iwan na po natin sila dito. Alam natin ng order din pala ng ano, dadaan tayo sa hardware ng buhangin. Yung buhangin nila konti na lang. Graba, medyo marami pa po yung graba. Kasi ito yung debris natin, yung mga kahoy na may iksi. Hindi na po magagamit yung mga iksi na yun. Pwedeng panggatong. Order muna ako ng semento tsaka buhangin para may deliver. Bukas makapag-flooring sila dito. Let's go. Hardware tayo, tapos daan pa tayo sa Pandi. Tingnan natin makakadaan pa tayo. Ayan, dito na po tayo sa Day 3 Hardware. Dito po ako order ng semento tsaka buhangin. Day 3. Yun, shout out kay Ate Noy. Happy New Year. Happy New Year. Ayan. Thank you. Ayan, order na po tayo ng 12,450. Deliver na po nila mamaya yung buhangin. So yung semento bukas na lang. So tayo Pandi. Ayan na mga boss, pauwi na po tayo. So di na po tayo nakadaan muli sa Pandi. Diretso na po kaming uwi. Baka po si gabihin kami. Medyo traffic po sa dinaan natin.
So ayan, hanggang dito na lang po yung vlog natin for today. So bukas, hahatid naman po natin or sa project naman tayo sa Pangasinan. Tapos kinabukasan dito tayo sa Santa Ana siguro. Santa Ana, malapit lang naman po ito. So ayun, hanggang dito na lang po yung ating simpleng vlog for today. Ngayong first vlog natin nitong 2023, year 2023. Yan, maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa aking next vlog bukas. Paalam po muna. God bless po. Happy New Year po sa ating lahat.